Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, itong si Madriaga. Alam nyo, si Sara Duterte, dinidinay niya, hindi niya raw yan kilala si Madriaga, mga kabunyog. Wala daw yan. Hindi niya raw yan kaibigan, hindi niya raw yan naging aide, hindi niya raw yan naging staff. Wala. Wala. Hindi niya raw talaga kilala yan. Ha? Yan yung sinasabi, mga kabunyog, ni Sara. Ha? Kaya pag nagkaroon daw ng impeachment trial, i-expose daw nila yan. Hindi daw yan kilala ni Sara Duterte, hindi daw yan kaibigan, hindi aide, hindi staff, hindi employee. As in, wala. Wala. Ngayon, mga kabunyog, may nakita akong post sa social media. Ito, ito, mga kabunyog, matindi ito. Matindi ito, ha? O, ayan, o. O, ipakita ko sa inyo. Post ito sa social media ngayon. Ayan, o. Ayan, mga kabunyog, matindi ito. Ayan. O, kita nyo? Virtual meeting. Virtual meeting with Honorable Sara Duterte Carpio. Ito, ano ito? Pinapakita dito na may isang activity ang mga pro-Duterte noong 2022 elections. Mayroon silang activity. Online. Online. Ngayon, virtual meeting. Sa virtual meeting na yan, mga kabunyog, lakihan natin para makita nyo. Ayan. O, kita nyo? Virtual meeting. Ayan. With Honorable Sara Duterte, program, MC. Ibig sabihin, ang nag-i-MC, itong isang nagngangalang Mr. Carlo Kinga. Ano ba? Sino ba ito? Ito yung EC Pilipinas 2022. Yan, nakikita nyo yung logo. Ang EC Pilipinas, nung una kasi, si Sara Duterte, ang plano talaga ng mga Duterte, pakandidatuhin na presidente. Si Sara lang ang ayaw. Si Digong, ang gusto ni Digong, magpresidente si Sara. Ang vice niya si Bongo. Kaya lang dahil may away si Bongo noon, at saka si Sara, ayaw ni Sarang mag-vice kay Bongo. Hindi, ayaw niyang kuning vice si Bongo at ayaw niyang magpresidente. Ayaw niyang sundin yung kanyang ama. Pero may binuong makinarya noon ang tawag, yang isip. Inday Sara is my president. 2022. Sino ang nagbuo niyan? Alam niyo kung sino ang founder niyan? Yang isip na yan? Mga kabunyog, mga kababayan, hulaan niyo. Argo. Hulaan niyo, sino ang founder ng isip na yan? Yung Inday Sara is my president. Ibig sabihin, yan yung isa sa mga parallel groups na binuo para sana sa pagpresidente ni Sara. Sino ang founder niyan? Founder at convenor. Tanungin nga natin sila Argo kung alam ito. Argo, o yung mga DDS dito. Sino ang founder niyang isip? Inday Sara is my president. Ano yan, Malaking grupo yan. Saka mga kilalang tao. Si Mariana, nauna na sa iyo, Argo. Ayan ang founder niyang na yan, yung isip, ay si Madriaga. Si Madriaga. Ngayon, yung grupo na yan, nung tumakbo si Sarang vice president, nag-shift sila ng kampanya, hindi na president. Pero yung pangalan na Inday Sara, Inday Isip, yan pa rin. Kaya kahit vice president na si Sara, maintain pa rin yung grupo. Ngayon, tingnan nyo yung program. Ibig sabihin, sino yung mga may mga malalaking papel dyan sa online meeting nila o virtual meeting. Tingnan nyo. National Anthem, opening prayer by Tet, by Tet Aquila. Yan Tet Aquila. Yan. Opening prayer. Welcome introduction. Tingnan natin Welcome introduction. Welcome and introduction by Lord Essex Pulintan, EC Pilipinas President. Yan. Ayan
introduction by Lord Essex Kulintan, ISIP Pilipinas President. Tapos nagpalabas sila ng ISIP introductory video, presentation of social media tools and numbers. Yan. Pagkatapos, introduction of founder and convener, ISIP Pilipinas, Dr. Ramil Madriaga. O kita nyo, founder and convener, Dr. Ramil Madriaga. Pagkatapos niya, sigurado siya na yung nagpakilala sa guest speaker. Introduction of our guest speaker, Honorable Sara Duterte Carpio. Ibig sabihin, ang founder at convener nitong ISIP Pilipinas ay si Ramil Madriaga. Ngayon may nagtatanong, may akong nagtanong, bakit attorney doktor? Alam nyo, dati kasi kaming mga abogado, dati noon, pag nagtitake kami ng law, ang course namin, ang natatapusan namin, LLB, Bachelor of Laws. Pero ngayon hindi na Bachelor of Laws kami. Doktor, Juris Doctor. Kaya may nagtatanong din sa akin, attorney, bakit ba yun si Tuto Kausing, doktor? Hindi naman po yun Doctor of Philosophy, hindi rin yun Doctor of Laws, hindi po. Juris Doctor yun. Kasi ngayon, ang tawag na sa amin, hindi na Bachelor of Laws, Juris Doctor. O kaya gumagamit sila ng title na doktor. Ako, hindi naman ako gumagamit nun. Iyang si Ramil Madriaga kasi nag-aral ng abogasiya sa San Sebastian. Hindi naman nakapasa sa bar. Pero dahil graduate siya ng law, ang tawag niya sa sarili niya, doktor, kasi graduate ng Juris Doctor. Yan yung aming title. Hindi na LLB, Bachelor of Laws. Si Tuto Kausing, graduate din ng Juris Doctor. Kaya, pero hindi naman ibig sabihin niya na Doctor of Laws or Master of Laws. Iba yon. Iba yon. Yung 4 years sa law, Juris Doctor ang tawag. Kaya tinatawag nila ang sarili nila, Doktor. Kaya si Tuto Kausing, Dr. Tuto Kausing. O ito naman, Dr. Ramil Madriaga kasi graduate din ng law. Si Toto, bakit pwede niyang gamitin ang doktor? Kasi hindi na siya pwedeng gumamit ng attorney kasi disbarred na siya. Di ba? Ito naman si Dr. Ramil Madriaga, hindi rin nakapasa ng bar. Pero tapos ng law. Kaya ang tawag niya sa sarili niya, Dr. Ramil Madriaga. So, naintindihan na natin ngayon. Ngayon, ibig sabihin, kung ikaw ang founder ng ISIP Pilipinas, at ikaw rin yung convener, yan sa virtual meeting na yan, ikaw ang magpapakilala sa kandidato ninyo sa pagka-vice president, malaki ang role mo. Tingnan nyo ito, mga kabunyog. Tingnan nyo. Ayan yan yung kanilang mga attendees dyan. Tiningnan ko yung mga pangalan, hindi simple ito mga kilalang tao, mga lawyers. O tingnan nyo to yung nasa pinakakanan, yan si Ramil Madriaga. Ayan Ramil Madriaga yan. Siya yung pinaka-founder, ayan mga kabunyog. Siya yung founder nitong grupong ito, ISIP Pilipinas. O tingnan nyo lakihan ko. ISIP Pilipinas, Ram Madriaga, yung nasa kanan. Tapos tingnan nyo pakaliwa, ISIP Laguna, Jason, ISIP Bulacan, Essex. Tapos ISIP Makati, Ted Aquila. O yan kaliwa Tapos si Sara Duterte yung nasa kaliwa. Siyempre naka-frame siya kasi Zoom virtual meeting. May ISIP Cluban. O yan tingnan nyo, yung sa baba ni Sara. Tapos ISIP Pampanga, Carlo, yung nasa kanan ng sasakyan. Attorney Tina Guzman Natividad, yung nasa kanan yung nasa kanan. Yung babae sa kanan, ISIP Attorney Tina Guzman Natividad. Ibig sabihin may mga attorney kayong kasama, tapos ikaw yung founder and convener. Hindi yan simple. Yan pa, ISIP Bikers. Ito, tingnan nyo itong sa yung sa pinakakaliwa, sa left side, sa baba. Yung baba, Attorney Junel Competente. Attorney na naman yan. Kumbaga, hindi simple itong grupong ito. Tapos yan, tingnan nyo yung babae sa gitna. Yang sa baba, Attorney Bianca Destura Magno. Mga attorney mga attorney ito. Ibig sabihin, ang founder ninyo ay si Ramil Madriaga. Tapos sasabihin ngayon ni Sara, hindi niya kilala yan. Ay medyo ibang klase yan. Ibang klase.
Huhubaran yan si Sara. Yung statement ni Sara na hindi niya kilala, maano siya dyan. Mga kabunyog. Medyo mahihirapan si Sara dyan. Ano? Kaya, ano yan? Makikita natin, hindi totoo yung sinasabi ni Sara na hindi niya kilala. Kasi may hawak kang isang malaking grupo na tumulong sa kampanya mo. Ikaw yung founder at convener, tapos hindi mo kilala. Di ba? Medyo malaking ano yan, malaking, at saka marami pa daw mga ebidensyang ipapakita. Sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, pag nagharap daw, ipapakita pa raw ang maraming ebidensya. Sa tingin ko dito pa lang mabubukulan na si Sara diyan eh. Kasi sinasabi ni Sara hindi niya kilala itong Ramil Madriagang ito. Wala. Kaya ano ito mga kabunyog, mapapahiya si Sara dito. Ngayon, bakit nakulong? Bakit nakulong si Madriaga? Nakulong siya dahil, ayon kay Madriaga, tinulungan niya yung mga magsasaka ng Bataan na kinakamkaman ng lupa di umano ni Harry Roque. Yung land grabbing ni Harry Roque. Ngayon, kinasuhan nila si Harry Roque sa ombudsman. Sila Madriaga ang tumulong doon. Yung kinakamkam na lupa umano ni Roque doon sa Bataan. Nagalit si Roque sa kanya. Ngayon, kinasuhan siya ng kidnap for ransom. Sino ngayon ang mga di umano'y kinidnap? Yung mga Chinese. Yung mga Chinese. Kaya, ang sabi dito ni Madriaga, ginamit ni Roque yung impluensya niya. Kasi ng panahon na yan, malakas pa si Roque. Kasi ang kauupo pa lang yan, 2022-2023, Duterte pa yan. At saka Marcos. Ay, diyan nga naghinanakit si Madriaga kay Sara kasi humingi siya ng tulong kay Sara daw. Natulungan siya diyan sa problema dahil kinasuhan nga siya ni Roque. Hindi daw tumulong si Sara. Kaya, ano yon? Kumbaga, mas kinampihan pa ni Sara yung si Roque. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang napag-uusapan lang natin ito kasi nga, ang ginagawa ng kampo ni Sara, wala daw itong si Madriaga. Hindi daw ito kilala ni Sara. Kaya lang, kung dyan mo palang titingnan, hindi totoong hindi kilala ni Sara. Mabigat yung kanyang papel sa kampanya ni Sara Duterte. Ikaw yung founder ng malaking grupo na tumulong kay Sara at recognized siya. Ayan tingnan nyo. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.